Andito na nga pala tayo sa Bangkong Kahoy Registration Area. Pero hindi pa talaga dito yung camping site. So medyo malayo pa. Doon pa daw. So dadaanan daw natin ulit yung rough road na katulad ng dinaanan natin kanina. Magre-register muna tayo dito. At bago nga natin narating itong registration area, grabing challenges ang dinaanan natin sa kalsada. Ito talaga yung minsan hindi mo aakalain na ganito pala kahirap ang dadanasin mo sa buhay. Kaya lang dahil mayroon kang goal, kaya go lang. At isa pa, ang hirap kapag may kasalubong dahil maliit yung daan, bangin na ang gilid. Ito yung hindi ko na uulitin talaga. Sa mga ganitong pagkakataon, masusukat ang pasensya ng pagkatao mo at ng driving skills mo kung hanggang saan ka susuko. Minsan kapag nakakaranas tayo ng kahirapan, nasisira agad ang diskarte natin sa buhay. But if you feel like giving up, isipin mo lang palagi kung bakit mo inumpisahan ito. Gusto natin ng isang tahimik. Kung gusto nating lumayo muna sa ingay na kung saan tayo nanggaling, ito ang magandang puntahan. Dahil sa mga ganitong lugar, malaya tayong maglakbay sa pamamagitan ng imagination. Akalain nyo namang parang abot langit na. Kaya kung nature lover ka, try mong bisitahin ang mga ganitong lugar. Ito yung makakapag-rejuvenate, makaka-relax. Hindi lang ang body, kundi lalo na ang soul. Nandito na tayo mismo sa campsite. Ito yung basic washroom. Ipapakita ko sa inyo kung saan tayo mag-overnight. Yan ay chapel. O kung gustong meditate, nagpatulong nga pala tayo sa kanila magbuhat sa mga staff dito dahil hindi maipapasok ang sasakyan natin. So ayun, siniset up na yung nirent natin na tent doon. Pero mayroon din naman tayong dala na isa pang tent. So mamaya makikita nyo yung complete setup kapag natapos na tayo. At dahil merienda time na ngayon, so nagpaihaw tayo ng hinog na saging at mais. Di alintana ang hirap nila. Pero since masisipag, kaya ayan, nagluluto. At sa di kalayuan ay ito ang ating mga tent. Nakaset up na nga naman yung isang tent dito. Dito si Mildred at saka si Edna. Dito kami sa kabila. Medyo malaki. Ayan na kami. Tapos na kami mag-set up. Nasa bundok kami. Dito tayo magpapalipas ng gabi. Mildred, nawawala ka pala. Hindi kita makita. Ayun. Ay, naambon na nga. Sasabi ko. Imagine nyo lang kung gaano kalamig. Ayan na yung fog. Bumababa na siya. At umaambon na din. Busy naman si Mildred. Pati si Edna. Nagtago pa sa sabitan ng mga kaldero. Napakalawak nga pala nitong camping site na to. Dito lang tayo sa pangalawang layer. Dahil nga sobrang yung daan ay mahirap. Hindi nakaakyat yung sasakyan natin. Kaya magtsatsaga na lang tayo dito. Ang isa pang mahirap pala, walang signal. So gusto ko nang umakyat sa puno para maghanap ng signal dahil ayan as in walang signal talaga. Pupuntahan natin tong mga plantation nila ng flowers. Nakakapagod. Nakakahapong maglakad. Ayun
Napakaganda. Ang dami nila doon. Kaya lang, hindi ko na lalapitan isa-isa. Tapos, sa kabilang banda naman ay vegetable plantation. Konting lakad lang. Nahapon na agad ako. Ay, sarap ng buhay. Sige, tama namin ulit. Ganda oh. Sama to. May ibang campers na nga pala, kaya may kasabay kami ngayon. Instagrammable ang lugar kung mahilig kayong collect ng pictures. So this is the place for you. At kaharap or napapalibutan ng bundok. Kakain na tayo. Nandito pa rin tayo, of course, sa ating tent. Kung meron man akong isang constructive criticism dito ay siguro tungkol sa ilaw. Mabuti na lang marami kaming dalang ilaw kasi walang lights dito maliban sa CR lang, pero sa paligid ang dilim. Kahit isang poste man lang sana dito. At isa pa nga pala, walang signal dito, so totally detached talaga. At napakalamig, sobra. Hinitay ng tubig para makapagkape ulit. Ayun guys, nandito na tayo sa loob ng ating tent. Tingnan nyo naman, nakahood pa ako. Tapos, meron akong sleeping bag. Meron pa akong nakapatong na kumot. At sobrang lamig talaga. Good morning everybody. Kagigising lang natin ngayon dahil masarap ang matulog dito sa camping site. Kasi nga malamig at super tahimik. Kaya lang, yung kasamahan namin na campers ay kinain ng aso ang mga foods nila. Kami naman sinira ang basurahan. Kaya yun yung disadvantage. Akala ko naman babantayan kami ng mga aso. Salamat nga pala Edna saka Mildred sa tulong. Maraming salamat. Kuya, anong masasabi nyo? Salamat din po sa pagpunta nyo at salamat po at kami po yung inyong inimbita para makapag-tulong. Kuya, baka may sasabihin ka din. Wala na po, okay lang po. Sige, maraming salamat. Ayan yung mga guardian nila, ang lalaki. Overall reviews ko talaga dito. Wala man lang nag-iikot sa amin kagabi na mga staff. Di sana nakita nila na yung mga aso ay nangalkal ng mga pagkain. Sa amin may nag-assist nung araw pa at saka hanggang ngayon in-assist kami sa paghahakot ng mga gamit. Pero yung isang kasama naming family campers, walang nag-assist sa kanila. Naubos nga ang pagkain nila, wala silang pagkain ngayon. And then, nung humihingi sila nag-order sila ng coffee, nakailang oras na wala pa rin hanggang ngayon. So ayun, umalis na sila dahil gutom na yung mga anak nila. So 'di ba, yun yung dapat sa mga camping site may mga nag-a-assist talaga, yung kukumustahin man lang yung mga campers kung may problema ba sila, kung ano yung needs nila, yung mga ganun sana. Constructive criticisms naman to, hindi to paninira. Yung yung tubig dun sa may hugasan area, napakahina. Kung sana ma-i-improve, mas maganda kasi maraming magka-camp dito. Magandang lugar kasi to ang ganda talaga, as in kung nature lover ka nga, maa-appreciate mo siya. Nakita nyo naman yan, no? Ang ganda, di ba? Yun lang talaga ang masasabi ko, yung assistance sa mga campers. Pauwi na tayo ngayon. So ayun, please don't forget to subscribe my channel Pastime etc. and hit that bell for you to be notified with the next upload. Bye! So abangan na lang kung saan ang next upload natin. Maraming salamat nga pala mga kuya sa pagtulong sa amin at saka yung staff naman dun sa information. Thank you sa pag-assist sa amin.